Hello po mga kababayan nating OFWs, lalong-lalo po dyan sa Middle East. At ang inyong lingkod nga pala ngayon ay nasa Hong Kong, naggagala. At syempre kasama ko ang aking pamilya, ang nanay ko at ang napakaganda kong kapatid. Nandito po tayo ngayon sa Jollibee Central sa Hong Kong. At kinakamusta natin ang kalagayan ng mga kababayan natin. In general, syempre nakakaya naman kung iisa-isahin natin sila dito, di ba? Pero kitang-kita sa mga kababayan natin na kumakain dito sa Jollibee na kahit pa paano nare-relax sila at nagkakaroon sila ng socialization, may time sila makipagkwentuhan sa mga ibang kababayan natin at syempre napakagandang hakbang ito para at least kahit pa paano mawala yung kanilang pagiging homesick or yung magiging malayo nila sa pamilya nila. So mamaya mga kababayan, mag-i-interview tayo ng ilan sa mga kababayan natin at sisikapin natin malaman kung ano ba yung kanilang naging tulay para maging matagumpay dito sa abroad, lalong-lalo po dito sa Hong Kong. So kita-kits po mga kababayan, ha? Hello po sa mga anak ko, sa mga kuya ko, saka kay Christian Lansin. Masa ka na? From? Siyempre, alam na niya yung from Mami. From Pangasinan. Opo. Ayan. Sa mga anak ko. Thank you. Okay, maganda buhay po mga kababayan. Nandito po tayo muli ngayon sa Jollibee at kasama natin si Ate Missy from Davao. At kakamustahin natin ang kanyang kalagayan dito sa Hong Kong. At mukhang marami siya may kukwento sa atin. At balita ko, galing daw siya ng Saudi Arabia. Pinakikilala ko po sa inyo si Ate Missy. Ayan. Hello, good morning mga kababayan. Ayan. Ate, kayo po ay taga Davao. Davao, pero nakatira na ako sa Montalban, Rizal. At ilang taon na po kayo dito sa Hong Kong? 10 years na. 2013, dumating ako dito, September. Okay. At balita ko, galing ka daw ng Middle East. Oo, kasi single mom. Alam niyo ba, single mom. Saan po sa Middle East, Ate Missy? Sa Exit 24. Exit 24? Yeah. Sa Riyadh? Sa Riyadh. Tsaka? Sa Dubai. Qatar, sa Jeddah, Jordan. Oh, halos naikot na pala ni Kabayan Missy ang Middle East. Pero dito sa Hong Kong ang maganda para sa akin. Hong Kong. So ano ba yung nagpatagal sa iyo dito sa Hong Kong? Bakit ka umabot ng 10 years? Para matapos yung mga anak ko. Kasi single mom ako, 3 anak ko. Ngayon, natatapos na yung panganay ko. Tapos yung son ko, graduation ngayong September 4, kayong August 4, graduation niya sa IT ang kinuha niya. Next year, yung bunso ko, teacher. Kaya, pag matapos na sila lahat, maghanap na naman ako ng kapartner ko. Partner ba talaga ang pinag-uusapan dito sa Hong Kong? Partner sa pagkatrabaho? Pagtanda ko na, kailangan ko rin magkaroon ng kasama. Siyempre, dito naman trabaho ko dito ay nag-alaga ako ng 2 matanda. Kumusta naman ang trabaho niyo po sa bahay? Tama po ba? Nag-alaga ako ng 2 matanda. 2 matanda. Okay naman. Yung sahod po ba okay naman? Okay naman sahod? Okay naman yung sahod. Nasusunod po ba ang kontrata? Over minimum ako. Over minimum. Mashallah. Congratulations. At ano po ba yung mga maaaring yung ma-share sa mga kababayan natin na gusto rin po magtrabaho sa abroad tulad nyo? Lakas ng loob lang talaga at kailangan pagdating nyo dito, hindi wala yung social. Hindi social, kailangan tipid ang pera para sa pamilya. Tapos, kailangan yung SSS mo is, kailangan pagpatuloy nyo SSS sa kayong pag-ibig. Kasi yun, pagtandaan nyo, yun yung yun yung pinaka-ipon mo lang. Kasi pag tumanda na tayo, yun lang yung ang kung wala tayong ipon. Kasi, resibo lang talaga ang ipon namin sa ngayon kasi 2 college ko. Okay. Resibo lang talaga yung ipon ko. Pero kahit paano, may nakalat na naman sa akin. At saka meron naman akong katapat na biling bahay sa akin. Okay, ayan. So, narinig niyo po yung mga payo ni Ate Missy. Napaka-practical, napaka-simple. Ang daling sundin. Kaya ano pa bang hinihintay yung mga kababayan? Maging practical? Maging simple? Huwag maging maarte? Maarte at saka social. Kasi yung dito, alam nyo dito, kunyari nagpapasosyal. Tapos bumili ng mga iPhone. Isang pagsak, pero ang pamilya naman is
Ang pamilya naman is wala rin naman. Aha. Kaya ba, meron nga ako nakita eh. Seryoso? Meron ako nakita, nag-ilbi-ilbi ng ano bag, nagkaganyan. Tapos, LB ng bag, tapos meron pang takong-takong. So, nag-telephone, sabi pa, anak, mangutang ka lang doon sa tindahan ng noodles, ng bigas, kasi walang bigas. Tapos nag-ilbi-ilbi pa, pasyusya-syusya. Tapos, wala naman pala siya. Sige. Kailangan maging practical lang, tsaka huwag maging social kasi nagpunta tayo dito sa abroad para sa pamilya natin. Sige. Para sa pamilya natin, hindi para sa sarili natin. Alabas ka pa. Sige. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Mahirap yung... Thank you. Tsaka, mahirap din yung kailangan budget din lahat ng budget. Para hindi ka mabaon sa utang. Kasi pero dito kasi sa Hong kasi is, pagdating sa pera, tsaka pagdating sa mga kaibigan, huwag masyadong magkaibigan na sosyal. Kasi kung nagkaibigan kayo na sosyal, wala kayong ipon, mabaon pa kayo sa utang, tapos ma-terminate pa kayo sa mga amo nyo. Kailangan masipag lang kayo. Masipag at saka galingan nyo sa pagtrabaho. Para ang dami. Tuloy-tuloy at saka renew. Renewal ako ngayon eh. Nag-renew na. Taon-taon ka. Every 2 years. Every 2 years. Every 2 years renew ng contract. Kaya kailangan natin para sa pamilya. Ayan, nako, ang dami nating napulot na aral at strategy kay Ate Missy. At sana po ay na-absorb nyo po lahat ang mga detalye sinabi ni Ate Missy para sa ating mga pamilya sa Pilipinas. At the same time, para sa ating future. Lalong-lalo na po yung binanggit niya sa SSS at sa mga benepisyo. Ayan, kailangan maging practical po tayo. Salamat Ate Missy sa oras na ito. Ingat po kayo. Batiin niyo po muna ang family niyo. Hi to my jowa. Ay, sa akin mga anak sa Talban, Rainy May, Brandon, Gagay. Ay, happy birthday pala, Tabong, pamangkin ko na after 15 years, nasa bahay na ngayon. Kasi doon na siya sa pamilya, kasi wala yung ano niya. Okay. So, nakuha na namin yung bata. Happy birthday, Tabong. Tsaka sa magiging asawa ko, hi, Meg. Love you. Thank you. Onion mong kayo dabaw. Thank you, Ate.